inyong pag-abot sa Japan. Salamat. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker Love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa salamat. At thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Opo, nga salamat ha. Damo nga salamat sa Japan. Salamat. The support ni Inday Sara. Saan yung camera? Speaker Love Inday Sara. Thank you po sir sa pagsuporta kay BP Sara. Marami pong salamat sa salamat. At thank you po sa pag-api mo kay Eric. Maraming salamat. Mali po 'yun. Opo, nga salamat ha. Damo nga salamat. Tatayo ako laban sa sinuman na mananakot sa atin para masunod lamang ang gusto nila. Titindig ako, tayong lahat, para sa kapakanan ng bayan. Sir Chan, kamusta naman po ang kalagayan ng ating patuloy na isinasagawang pagsuporta sa ating former president? So far, sir, ngayon at dumadagsa po ang mga tao na sumusuporta po sa ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sir. Dito po sa Quezon City Circle. Gaano po karami, Sir Chan, yung mga supporters po ngayon na Hindi nandiyan ko sa naman, Quezon? Sige po. hindi ko na mabilang kasi yung dala ko hong mga t-shirt dito na piniprint natin na may tatak na we love Tatay Digong and we love Sara, support Sara at we support ka Eric, Dr. Loren Badoy and SMNI. Naubos po eh. And marami, hindi ko na po makaunting ngayon. Okay. Sir Sir Chan, bakit ninyo Hello? bakit nakikita ko kasi, naririnig niyo ako? Hello? Naririnig niyo po si Ma'am Lorraine? Naririnig, Yes, ma'am. naririnig mo ba ako, Sir Chan? Parang hindi niya. Yes, Sir Chan. Muli, isa po sa gustong ibahagi ni Ma'am Lorraine. Ano po yung inyong pinaghugutan? Oh, kasi nakasulat Yes. Protect Sara. Bakit Yes. Protect Sara? Yun din yung gusto natin Bakit malaman. yung bakit ganun yung nakasulat sa inyo, sir? Okay, una, alam natin kamakailan nag-file po ng petition na naman etong si Congressman Franz Castro diyan po sa Korte Suprema. At kung papansinin po natin, kaya sabi natin, protektahan po natin si Inday Sara at hindi ko na papangalanan kung sino tong isang nasa Senado na pinagre-resign. Kung mapapansin po natin, maliwanag po sa sambayan ng Pilipino kung sino po yung nagtatrabaho ng matino. Siya po ang tinitira ng gobyernong ito. So, ang sinasabi ninyo, Sir Dan, ay ang tingin ninyo, ang perspektiba ninyo, ang ating Vice President ay endangered ngayon, ay in grave danger ngayon. Tama ba? Base po sa nangyayari, siguro naman nakita lang po ng mga nanonood po natin at tagapakinig, inumpisahan po ito sa confidential fund, Yes. at impeachment, kung ano-anong binabato po sa ating mahal na Vice Presidente, at sinugandahan pa naman ito ng sa kanyang ama, sa ating mahal na Tatay Digong, yung ICC, kaya nga may mga tarpaulin po kami dito. No to ICC, maliwanag naman at alam naman natin kung sino ho yung nasa likod naman po nito at nagmamaniobra po nitong gustong matanggal po ang Duterte para po malaya po sila na magawa po nila ang kanilang gusto dito po sa gobyerno. Sir, wala na kasi si President Duterte sa poder, di po ba? Pero bakit ganun pa rin ang suporta ninyo sa kanya? Uulitin ko lang po yung sinabi po namin. 6 na taon po binigyan po tayo ng kapayapaan. Lagi ko sinasabi rin sa vlog ko po to, bilang isang Pilipino, may pagmamalaki ko na ako'y Pilipino, taas noo ako kahit kanino. Noong panahon po ng
nanunungkulan pa bilang presidente ang ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Number 2, kaya masasabi ko po yan na kahit ako, even me, na sa Davao, lahat po ng lugar sa Mindanao, halos na ikutan ko nung panahon po ni tatay, very peaceful, maglakad ka, tahimik, gabi, wala akong kinakatakutan. Wala talagang takot yung mga kriminal, you know? So, iba po ang tatak Duterte. Talagang ipinakita niya po na poprotektahan po tayo ni tatay. Hindi lang tayo pinoprotektahan, itinaas pa po niya ang ating moral bilang Pilipino. Yes. Very good. Well, Alam mo, sir. may comment ako Yeah, go dyan. Yung pinaggagawa ni na Franz Castro, parang isang malaking katangahan yan. Totoo. I want to explain why. Dada sila ng dada about ICC. ICC can be invoked if the country is unwilling or unable to conduct prosecution. Oh. Ngayon, andyan sila sa Quezon City Prosecution's Office, nagfa-file ng kaso. So, ibig sabihin, di ba? Are we unable or are we unwilling? Wait, on the one side, let's talk about ICC. Tapos, on the one side, file tayo sa case. I do not see the sense na... Correct. Can you see the huge... Mahirap talaga mag-set up pala pag live TV. Pasensya na. Dahan-dahan lang, attorney. At nakita naman natin, so obvious talaga na propaganda lang talaga ang ginagawa nila. Wala nang ibang intention pa at parang paninira lang. Sir Chan, isa na lang sa akin dito ay, ano po ba ang sigaw ng ating mga kasamahan dyan sa yung patuloy na isinasagawang rally? Actually, isa lang po ang sigaw po rito ng lahat ng pinagsama-sama ng sabay na Pilipino, no? Bumalik po, ibalik po ang tunay na agila. Ibalik po ang Duterte. At yun po ang panawagan po ng lahat ng mga kasamahan po natin dito sapagkat nakita po natin yung tunay na malasakit at may kamay na bakal sa mga masamang loob. Kaya panawagan po ng nandito po sa atin, ibalik po ang totoong agila ng Pilipinas. Demokrasya tayo. So may karapatan lahat sa kanilang paninipad. Di ba magtanong? Sige. Sunod ako sa Ma'am Lorraine. Sir, kasama din ba sa goals ninyo, sa adhikain ninyo, na by 2025, wala ng CPP, NPA, NDF sa loob ng Kongreso? Ma'am Lorraine, before ako sagutin yan, at alam niyo po, nais ko muna pong kung yung pagkakataong ito na batiin po kayo po ang mga bagong bayani po ng mga mamamahayag ng ating bansang Pilipinas. Ano po, ma'am? Kayo po ni Ka Eric at saka po ni kayo po, Dr. Lorraine Badoy. So sagutin ko po yung tanong po nyo, regarding po dyan sa 2025 kung wala na. Basta matanggal po yung salot na 3 kamatayang black dyan na nasa Kongreso. Mawawala ho yan. Paliwanag ko lang bakit mayroong peace talk ngayon? Bakit may banner kami no peace talk? Yan ang senyales na mahina na po ang mga CPP-NPA. Ngayon, para sila, makapag-recruit, kailangan nila ng peace talk. Kumbaga sa boxing ang laban dito, yayakap muna sila. Mahina na eh. So, we wish 2025 maging matataglo itong gobyernong ito. We are looking forward na sana maamoy ng mga nasa gobyerno yung totoong kalaban po at ang salot ng bayan makita po at maamoy po ng gobyernong ito. So, mabuhay kayo. Yes. Napakaganda. Sir Dan, may habol ako kasi alam niyo naman, no, ang tambalang Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte, talaga niyakap po yan ng ating mga kababayan ng eleksyon. Mayorya po ng ating mga kababayan ang naniniwala po dito sa unity team, di ba? Pero nakakalungkot, no, kasi parang higit isang taon para talagang sinusubukan po ang kanilang samahan nung itong administrasyon. Kaya po meron tayong sigaw na Protect Sara, Support Sara. Gaano po ba kahalaga itong ginagawa niyo mga panawagan? At the same time po, ang lakas po ng ating mga vloggers online dahil dito rin po nangyayari ang atake ngayon. Ano po ba ang inyo ring panawagan po, Sir Dan? Well, bago ko manawagan, actually sasabihin ko, prangkahan ako. Nabutol din ako.
Kasi inaasahan ho namin na parang hindi planado eh. Ano, parang hindi pinag-usapan to na walang pinag-usapan na na plano silang dalawa. Si BP Sara, si Kuting, si Bongbong Marcos at nakakawan. Si Sir Dan, baka kung ano pa mabanggit mo, Sir Dan. Live Relax tayo, muna Sir Dan. tayo, Sir Dan, ha? Demokrasya. Demokrasya, Sir Dan. Sir Dan. Pero, sige po. Patuloy po, Sir Dan. Yes, Sir Dan. Sir Dan, nabanggit po sa akin na malakas na daw po ang ulan dyan. Kasalukuyan umuulan na po dyan. Ay, umuulan na. Yes, kaya gusto Paano pa ba man namin natin na sabi, Sir Dan? pahabain pa ang ating talakayan. Nahingihan ko na lang po kayo. Nervous na kami sa'yo. Yes, Diretso na, Sir Dan. Sir Dan, maganda-ganda kung sumilong na lang po muna kayo. At sige po, last message na po sa ating mga kababayan. Sumilong at magpalamig. Oo. Umuulan ba? Hindi na tatay naririnig ni Sir Dan. Ako. Hindi na. Yes, so yan. Kasi umuulan baka nabasa na rin ang kanyang audio. Nag-message siya sa akin dito ang kanilang ang lakas na daw ng Oo, ulan doon. narinig ko lang, nabudol. Pero wala po, hindi ko lang ibig sabihin nun. Ayan. Pero muli, tayo nagpapasalamat sa kanilang pagsuporta dahil buhay ang ating demokrasya. Yun! Alam mo, hindi ko palalampasin kasi may sinasabi si Sir Dan. Tapos ang response natin, uy, tahimik ka lang, gano'n, no? Huwag kang magsasalita na, para ba natatakot tayo? Ba't tayo natatakot, di ba? Isa itong demokrasya, meron siyang karapatan sa kanyang opinion. Do we share that opinion? Not really, di ba? Pero may karapatan siya at wala dapat natatakot sa isang bansang demokratiko na magsaad ng kanyang opinion. Okay? So Yes. doon tayo. Walang natatakot dito.